NHA property here in Naik. So ganun kadami. Bukod sa 30 barangay, 55 private subdivision at 30 NHA property, timely yung existence na Naik Task Force para umasok ko sa kanila. Sa mga bagay na may kaugnayan sa pamilya ng bawat Naikenyo. So marami dito ipinanganganak na hindi pa nakatala. So ma-assist kami na lahat na nakatala sa Naik, properly registered, lalo na yung mga anak na may records naman, ano? Tataas talaga natin yung antas. At maraming lalaki at babaeng nagsasama sa isang bubong ang nakakalingat lang ng magsama ng libre. So may mga project si Mayor para sa mga libreng kasalan. Para hindi masayang ang mga bata bilang yung nag-aaral, mayroon din project na scholarship si Mayor bukod sa mga school supplies ay para sa pag-aaral ng mga bata. Third, yung pamumuhay dito, inihanap namin ng livelihood para mabuksan ang kaisipan ng mga nakatira na hindi lamang titira ka, pero may hanap buhay ka din sa parinabangin. Ano? So, as a group, naglilid kami in coordination with various sectors para magkaroon ng mga initiative for a livelihood seminars program na makakapag-avail ng isang taga-Naik. So, bukod pa rito, yun is employment, tinitingnan din namin yung issue ng maayos pang mamuhay sa Naik with all the details of the daily problems katulad ng tubig. So, nakapanood din sa aming task force yung pakikipag-usap sa mga water provider para mabigyan ng basic services of a safe, clean water ang Naik. Yung mga terms and conditions, nabawasan man lang yung penalties, yung ika nga potable drinking water, mapagbayad naman yung ako mga water provider ng kaukulang mga business permits and the likes ng mga regulatory fees. At iniisip din namin yung kapakanan naman ng issue ng fees and orders. Kasi work out kami na ma-activate yung HOA ng bawat subdivision. Kasi yung HOA ay talagang kailangan masubaybayan. Kaya kami po, Naik Task Force, ay meron kami i-deputize ng DISUD to act as the representative here in Naik para mag-receive ng mga notice, info, para may forward naman sa kanila. So mapapagaan talaga yung communication system. Dahil sa ngayon, ang communication is from Naik going to Calamba, Laguna. So medyo malayo. Hindi naman makakalakad yung nag-iisang HOA, dumadami sila, lumalaki ang costing. So sa ngayon, mabilis yung communication through our Naik Task Force housing. Pangatlo, higit dagdag pa rito, maraming bagay pa yung kinapalolooban ng task force na tinitingnan namin. Ito yung isa sa maaring hangaan ng ibang lugar. Kasi ang serbisyo publiko hindi limited lamang sa Monday up to Friday o 8 to 5. So pamagitan ng Naik Task Force sa ilalim ng supervision ni Mayor Romel Magbitan, aming ipinoprograma yung 24/7 hotline services. Maski araw ng Sabado at Linggo, wala ng trabaho ng gobyerno, nandun pa rin ang services ng Naik Task Force para mag-provide ng assistance sa mga tao. In case of fire, in case of emergency, in case of needs of ambulance, and all basic necessities, program doon, sa channel naman namin ang tawag sa kinauukulan para mabilis silang magampanan. Pangangailangan sa kuryente, in case ng sunog, ambulansya, patawagan natin yung barangay, kung meron silang available, yung barangay nila, kung wala, yung municipal ambulance ang gagamitin. So, sa lahat ng bagay na ito, ay nagagamit yung Naik Task Force ay kagaganda. Yung data na nakukuha namin, ibinibigay naman namin for free sa municipality for them to be the basis of their whatever legitimate process of action. So sana yung aming task force affairs and function makapagpatuloy. Kasi mahalaga na active ang isang NGO in coordination with the local government sectors ng Naik. At siyempre, naghahangad din kami makapag-coordinate sa UP para dun sa mga health services. Iba na yung may umaalalay pagdating sa alusugan. So ang alalay namin, pati na yung mga services para sa senior, PWD, solo parent, may channel dito sa Naik Task Force. Ito kasi ay nakapaloob sa isang paano mamuhay ang isang taga-Naik. Lahat ng servisyo po pwedeng pumasok, inapuna ng Naik Task Force na maibigay sa NGO Naik for basic services sa bayan ng Naik sa ilalim ni Mayor Romel Magbitan at ng lahat ng elect. So sana
masubaybayang mainam ang activities for years to come. Tanong lang po natin, no, kasi bukod po doon sa tumuloy nga ng task force housing, alam na po natin. Ngayong 2026 po, ano po yung nakikita natin? Gagawa naman tayo ng permanent goals or visions yung para sa Okay. Pero ang nakalagay lang. Itong taong 2026, as much as possible, we need to accomplish something Wala mo na. Permanent. for the first quarter of 2026. Tapos, Isinama ako kanina ni Mayor Romel sa pakikipag-usap sa mga barangay, nagkaroon siya ng consultative meeting with barangay na heads. may custom view. At nabigyan tayo ng pagkakataon kasama yung RHC natin na makapagbigay ng highlights na ano yung mga step. Number one concern kasi ay dumadami ang populasyon sa Naik. So kinakailangan maging orderly ang pagtira sa bayan ng Naik batay sa services na may provide ng local government. One of which is, habang dumadami yung pamilya, ang mga anak ay lumalaki, nagkakapamilya, nagkakasawa, they need additional shelters for them. So, gumagawa si Mayor Romel ng pagkakataon na may hanap pa sa mga vacant spaces na po pwedeng ilagay ang mga taga-Naik na. Para magkaroon. That is, probably that is our wish or dream sa first quarter ng 2026 na maibigay ni Mayor Romel sa taong bayan. Housing distribution po. Yes, housing distribution na maging ika nga uniform, equal, batay sa pangangailangan ng bawat mamamayan. May criteria ilalagay. Sa ano naman po, Mayor? Sa balik po sa task force housing mismo sa kalooban po, no? Ano po yung parang goals natin as of, sige, for quarter 1 lang din po? Okay. Insofar as the members are concerned, hinihanap din naman natin sila ng mga privileges na sila ay makamove on. Dahil talagang tambak ang trabaho. Marami kaming inassume na duty. So, ang ginagawa namin, magpagkakaroon kami ng coordinated move. Bagamat talaga ka sa private, kung dumami ang problema doon sa issue niya, tutulungan ka ng ibang sektor. So, the task force housing will be moving as a team. Act of one is act of all para sa lahat. Hindi ko pa alam sa kanila. Yan ang ano namin yan. Para ma-lighten ang load. So far po, no, ang share po ni Ma'am Belen at ni Sir ay regarding yung goals niyo po na magsagawa ng meeting soon regarding duties and responsibilities po ng bawat isa. Paano po natin plano? Wait lang. Nakapagbigay na kami ng initial step para sa functional duty ng bawat isang nakatalaga kasi nga may assignment may nakatalaga sa private, public at saka sa barrio proper. So dinidelimit namin yung mga functions namin hanggang naman kami mag-overlapping. Ang pinaka-pinali nito, Sa ngayon po, lahat ng makukuha naming data is subject for final deliberations ng task force. We cannot just immediately up na ito yung para sa task force until up to the time na ma-deliberate namin para act of one ay talagang final determination ng lahat. United stand ang lalabas nito. So, currently, what po yung mga challenges nito sa bilang isang organisasyon? Napakaraming challenges. Ang pinakamabigat sa lahat ay yung political challenges ahead of us. Bakit naman political challenges? Kasi maganda yung services na nakikita, iyak maraming gustong sumama, pero tinuano namin na itong aming performance is not politically motivated. This is a service-oriented for Naikenyo. Kaya nga iteriyo namin ito isang independent task force na nakikipag-coordinate na ibinibigay yung talagang nakikita naming problema, maiboboses namin sa mga nakaupo para sila na may makaganap ng kanilang obligasyon. Hindi makakaligtaan. Mas maraming ulo na nag-iisip, mas maraming matataram ng tagumpay. Or pwede natin directly. Sa ngayon po, attorney, ano po ang sabi niyo, current state po ng task force housing? Ito po ay parang bata ba? Ano po ito? Application po namin. Okay. Gaya ng lahat ng mga kasapian o organizational setup, masasabi natin nakailang buwan na kami sa bagay na nagsusumikap. And we are still trying to give our best. At ang batay sa aming deliberations, i-work out namin sa local government na kami na may matulungan
sa paglalagay ng isang official place to constitute as our office para sa delivery ng basic services na kung saan ang mga na-Ikenyo ay may lugar na pupuntahan. Doon ay magkakaroon ng isang tanggapan na tatanggap ng lahat ng hinaing at magbibigay ng kaparaan ng solusyon sa pangangailangan ng tao. Lalo na doon sa 24/7 hotline office na aming iniaayos. Tapos, siguro last na po sir, ano po yung mga parang needs, sa tingin nyo needs ng task force para makamit nyo yung goals nila for this? Foremost is, talaga number one, we need the support of the LGU Unite. Pag sinabi nating LGU Unite, nandiyan yung presensya ng lahat ng elected at mga nanunungkulan. With the assistance and appreciation of the Sangguniang Bayan, Office of the Vice Mayor, and Office of the Mayor, palagay ko yung concerted effort na maibigay yung basic services ng tao, wala na muna yung side effect mo na muna yung politics, maging service-oriented, lahat nakapokus doon sa nakikita naming problema na lalapatan namin ng kaukulang solusyon. So ang aming nakitang problema, lalaki pa ng pinagkaisahang solusyon para sa lahat. Ano po ba business? Last na po, no, attorney, trainings po or any technical assistance na makailanganin po as of now. Okay, sa lahat ng organization, there is a need for updating of info and knowledge. Nakapag-conduct na ang NAIC Task Force ng seminar in coordination with ISUD, in coordination with NHA, at malibit naman kami nakikipag-coordinate sa Office of the Municipal Administrator ng NAIC sa mga policy nila under Office of the Mayor. So, continuous process, gaya ng edukasyon, kami ay makikipag-coordinate na lahat ng mga nakapwestong part ng task force, kasama na rin yung mga elected COA officers, ay magkaroon ng continuous study batay doon sa basic services na itutugma namin sa pangangailangan ng nasasakupan. Continuous po yan, kailangan ng pag-aaral. Seminars and the likes. Head office po kasi yung may control sa sistema. Kami po kasi nag-i-inform namin. Thank you very much din, ha? Napaka, pinaka-maikli si attorney na... Lahat na parang... Pero yung mga nakuha po namin datos po, bawat sa isa kasi Yes. sa inyo po, pagsasama-sama po natin para po makonsolidate natin, paano pa tayo mag-organizational strengthening? Kailangan pa lang talaga maka-encourage ng iba't ibang mga sektor, not only individual na person, yung mga organization. Pag nakita yung highlights ng public service policy and goals, talaga ko maraming sasama eh. Kasi dapat mabuhay dito sa atin yung bayanihan. Kaya nga bukod sa moral recovery na inasikaso namin gamit yung mga pastor sa mga school, yung mga organization na tulad ng mga fraternity, youth organization, may encouragement nandun sa issue ng bayanihan system. Wala nang natrabaho nang walang pakonsuelong mabigat eh. So kailangan mabawi yung kulturang Pilipino na ma-revive pa rin. Kaya talagang magandang Expansion. yes, so siyempre kapag daan dyan sa mga ganyang movement, napakalaking tulong ninyo na i-highlights nyo eh. Lalo na sa issue ng kalusugan. No? Mas marami ang babae kaysa sa kalalakihan. Yung lalaki, minsan gentleman's agreement, pero napapabayaan yung mga pamilya. Kasi nga, ang babae concern sa bahay, concern sa anak, sa well-being. Yung lalaki, provider. To what point na niya may bibigay yung provisions niya, no? Ay nalaki ang pangangailangan ng pamilya. Kaya yung mga bata, minsan, yung ating sa Pilipinas, laya ay layaw. Hindi mo pikit ng anak, ng nanay ang anak. Bantay bata ka. Walang disciplinary move pati sa teacher, no? Kaya nahihirapan din tayo, sumobra yung mga rights natin. So, at saka yung focus doon sa health, talagang sa't malakas, hindi namin tala kung magkakasakit o hindi. Yung maintenance noon ang dapat na i-maintain. Yun ang isa. Kami po ay kaagapay. Wow. Yes. Ma'am, we expect it na hindi lang 2026 and more years to come. Yes. Ayan. Oo nga. Kagapay ng masang Naiginyo. Sila po hindi dahil
aalis na po sila this week. Okay. Pero si Marty pa babalik ba yung next Siguro, we can recommend. Hmm. Wala bang specific month para sa health? Health consciousness month, ganun. Para sa isang pagkakataon, sa isang flag raising ni Mayor, ipapasok namin yung group nyo as, di ba? Kayo ang mag-lead sa isang flag raising. Pwede. Para yung orientations ng tao, hindi nakakalimutan yung kalusugan. Parang Teachers Month, parang October. Pero yung month for the health concern, hindi ko alam eh. Hindi ko alam sa... Yung mga health month. Yes. May teachers month, so parang teachers ang Dito binubuhay yung sa ano yung sa buntis. Na para bagang ini-encourage, dumami pa ang bata. Kasi pag nandun na, hindi mo na pwedeng sabihin ng abortion or what. Talagang survival na yon, ano? Mas maganda sana kako, hindi lang yung buntis month gaya ng una, na talaga namang may priority yung mga buntis. Ang ano mo nga lamang, hindi ko malaman ang tinatahak. Magparami ba? To minimize? Or what? Hindi mo naman sinabing yan, dahil nasa sa Islam area, napakaraming bata. Mabuti nga yun sa inyo. Yung iba, kalami, ayaw na mag-asawa, no? Natatakot na, may additional mga role. Ang problema sa generation namin ay wala nang gusto magkasama. Iyon. At nagtatanong din ako, bakit ayaw na magpakasalang karamihan, ano? Di ba? So yun po, by the end of January po, may monthly alignment. Magkano kami, makikipag-coordinate din kami sa inyo. Ma'am, tulungan mo kami doon na magkaroon kayo ng flag raising participation sponsored by this. Yes, kahit 10. Sige po. Bigyan mo lang kami ng pinakamaganda sana nga yung health consciousness month. Ano? Pwede po naman. January is a Bible month. Ay, Hindi ako lang na yan. na-implement eh. Hindi. Pastora pala. Opo, sige po. Yes. Opo, sige po. Tapos by the end of January, alam niyo na yan. Mag-set na lang po tayo ng meeting ulit para. Sabihan natin. Dapat talaga monthly meeting. Si Mayor naman very open. Nandun siya. Sabi ko nga, Mayor has a generous hand. Kaya lang ako, tatapikin ka namin, Mayor, from time to time. Yes, kailangan Ang dami ng Pero ano sa eh. dami nang iniisip. Yes. Thank you so much. Tapos na sila sa kanilang Yes ano, po, last tour. week na nila this week. Okay. So, Thank you maraming so much. salamat. Saan ang provinces niyo, ma'am? Yakap tayo.